Aksidente ka na rin bang nakakagat ng buto ng kalamansi o ng lemon sa iyong kinakain? At biglangang nawala ang iyong gana dahil sa mapakla at medyo mapait nitong lasa. Subalit huwag kang mag-alala dahil batid mo ba na maging ang mga buto pala nito ay nag-uumapaw sa sustansya. Mga buto na madalas ay tinatapon nga lamang at hindi natin pinapansin. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin ang napakaraming benepisyo sa atin ng mga buto ng kalamansi, ng lemon o maging ng orange. Ang mga lemon o kalamansi ay popular dahil sa napakaraming rason. Ito nga ay mainam na pandagdag lasa sa mga pagkain. Mayroong mataas na vitamin C at mahusay na panlaban sa sipon. At panlaban rin sa napakarami pang mga karamdaman. Subalit ang mga buto nito ay naalis nga natin at itinatapon lamang. At hindi natin batid na maging ito man ay labis pa lang kapaki-pakinabang. Dahil maging ang mga buto nito, gaya ng laman, ay nag-uumapaw rin pala sa mga sustansya na kinakailangan nga ng ating katawan. Kaya naman halika at isa-isahin natin ang mga benepisyo nitong dala-dala. Ang mga buto ng lemon o kalamansi ay nagtataglay ng mataas na bilang ng mga flavonoids, limonoids at mga dietary fibers. At ang mga compounds na ito ay nagsisilbing ang antioxidants sa ating katawan na upang makaiwas tayo sa ilang mga karamdamang kaugnay ng cancer, heart disease at maging diabetes. Siguro nga ay isa ka rin sa gumagamit ng lemon o kalamansi sa pagpapanatili ng magandang kutis at makinis na balat. At gaya nga ng lemon, ang mga buto rin nito ay mainam na source ng vitamin C. At mahigit nga sa 46.9 mg nito ang matatagpuan sa buto ng kalamansi o lemon. Mainam nga nitong pinapagana ang collagen synthesis sa ating balat at mahusay ring proteksyon laban sa UV rays o init ng sinag ng araw. Ang lemon seed oil din naman ay sinasabing mayroong analgesic effect sa bahagi ng ating utak na siyang nagsasabi nga ng sakit na ating nararamdaman at pinaniniwalaang isang mahusay na pain reliever. Batid mo rin ba na ang butong ito ng kalamansi o ng lemon ay mahusay na antibacterial, antifungal at antiparasitic infection? At ang pagkonsumo nito ay makatutulong nga upang malabanan ng ilang mga infeksyon na nasa ating balat kagaya ng candidiasis. At nakatutuwa ngang isipin at malaman na ang mga butong ito pala na itinatapon mo lamang ay maaari palang magpaganda ng ating mood at maaaring magpaganda rin ng ating memorya na napakainam lalo na nga sa mga nag-aaral na estudyante. Sa tulong ng lemonin na matatagpuan nga sa mga buto ng lemon ay mai-improve ang inyong feel-good hormones upang lagi kayong maging masaya at matalas ang memorya. Ayon nga sa isang pag-aaral, ang lemon seeds daw ay isang potensyal na panlaban sa pagdami o pagmumultiply ng mga cancer cells sa ating katawan at upang tuluyan na ngang maiwasan ito. Ngunit papaano nga ba kakainin o ikukonsumo ang mga butong ito ng lemon o ng kalamansi? Marapat na kumain lamang o kumonsumo kayo ng 3 hanggang 5 piraso nito at hindi lalabis, na maaari mong ang ilaga at durugin kasama ng gatas o kaya ay ng tubig. Maaari mo rin itong ibabad sa tubig ng magdamag upang maalis at nang lumambot ang mga balat nito. Pagkatapos ay durugin ang laman nito at gawing paste at mainam nga itong 1 cup sa mga nilulutong pagkain o mga ipinepreparang mga inumin. Subalit tandaan na kung allergic naman kayo sa kalamansi o sa lemon o iba pang mga citrus na mga prutas
ay iwasan mo rin maging ang mga buto nito. Ang mga natural remedies ay hindi lunas at remedyo lalo na nga sa mga chronic na karamdaman, kung kaya mainam pa rin na kumonsulta sa inyong doktor. Ikaw, nakakagat ka na rin ba aksidentally ng buto ng lemon o kalamansi sa iyong kinakain? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Mahilig ka bang maglaga ng mais? At minsan, ay iniinom mo pa nga ang sabaw ng pinaglagaan nito, sapagkat maraming araw itong dalang binipisyo. Subalit batid mo rin ba na bukod dito, ang mga hibla pala sa mais o buhok ng mais o corn silk sa Ingles ay mas higit pang epektibo. Kaya naman halika at ating talakayin sa videong ito ang mga benepisyong dala ng buhok ng mais. Hello, what's up? Your best here. Mahilig ka rin bang kumain ng mais at itinatapon mo lamang ang mga buhok nito bago mo pa lutuin? Nako, dapat ay hindi, dahil napakarami pala nitong dalang benepisyo sa atin. Ang sabaw o pinaglagaan ng mais ay madalas ngang ginagawang tsaa at iniinom natin sapagkat ito raw ay masustansya. Mainam nga itong nagpapakondisyon sa katawan, makatutulong upang makaiwas ka sa diarrhea at sa iba pang mga problema kaugnay ng gallbladder infection. Ngunit narinig mo na ba ang mga benepisyo namang dala ng buhok ng mais na madalas nga ay itinatapon mo lamang? Narito ang mga maaaring pakinabang sa atin ng tsaa o ng katas na na-extract nga buhat sa corn silk o sa buhok ng mais. Number 1. Ang corn silk tea o tsaa buhat sa buhok ng mais ay mayaman nga sa antioxidants na makatutulong upang makaiwas tayo sa mga problemang pangkalusugang dulot ng mga free radicals at ilang cardiovascular diseases. Number 2. Mainam rin ito para sa mayroong mataas na blood pressure. Nagre-regulate ito ng level ng insulin sa ating katawan. At gayon din ay maaari itong makatulong para sa mayroong mga diabetes at mataas na kolesterol. Number 3. Dahil nga sa maraming wonderful benefits ang tsaa buhat sa corn silk, nakatutulong din ito upang mabawasan ang pananakit ng tuhod o mga kasukasuan na bunga ng gout. Number 4. May kakilala ka rin bang nag-iihi pa sa kama? Well, ito ay mainam na solusyon. Inirekomenda nga ng mga eksperto ang pagkonsumo ng tsaa buhat sa corn silk bago pa matulog upang maiwasan na ang pag-iihi sa kama o sa banig tuwing gabi. Number 5. Ang corn silk tea rin na isang epektibong remedy para sa mayroong mga problemang kaugnay sa bato o kidney, kagaya nga ng UTI, masakit na pag-ihi, bladder infection, inflammation ng urinary system, at iba pang problema sa bato. Number 6. Kung lagi namang masama ang timpla ng inyong tiyan o ng sikmura, makatutulong din ang pag-inom mo ng tsaa buhat dito. Number 7. At kaugnay nga ng mga benepisyo nito sa ating mga bato at bladder, ay mabisa rin itong pinararami ang ating maiihi upang mailabas nga ang mga harmful substance at mga toxins sa ating katawan. Number 8. Mahusay rin para sa mga galos, kagat ng insekto, munting sugat sa balat o boils, ang buhok ng mais. Ito nga ay mayaman sa antibacterial at antiseptic properties na makatutulong sa inyo upang makaiwas sa anumang infeksyon. Number 9. Opo, may kakayahan din itong makapagpalago at makapagpasigla ng tubo ng ating buhok at makatutulong rin upang mabawasan ang mga marka o pekas sa inyong mga mukha. Kaya ano pa ang hinihintay? Magpakulo ka na ng buhok ng mais
o ng corn silk. Subalit isang paalala lamang na huwag labis-labis sa pagkonsumo nito, lalo na nga sa mga buntis at sa mga nagpapagatas na ina. At gayon din naman sa mayroong mga iniinom na maintenance na gamot sapagkat maaari nitong mapigil ang effectiveness ng gamot na inyong iniinom. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim ng mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best Tara TV. be, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak sa linan ng panibagong dulo.